Bukod sa tuition at allowance, malaking gastos din para sa mga nagpapaaral ang mahal na singil sa ilang school service. Kaya naman ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board pinaplanohong magpatupad ng fare matrix. Ang singil ay depende raw sa kada kilometrong biyahe. Inalmahan naman ito ng ilang school service operators. May report si Julius Segovia. Hindi lang mataas na matrikula at gamit pang eskwela ang binubuno ng mga magulang tuwing pasukan. Inireklamo rin nila ang mahal na singil sa mga school service. Sa report na natanggap ng National Center for Commuter Safety and Protection, may ilang school service na umaabot daw sa 7,000 piso ang buwan ng singil kada estudyante. Unfair na talaga yun. Matagal ng panahon na inireklamo ng mga magulang yung napakamahal na singilin sa mga school buses. Dahil sa mga natatanggap na reklamo, pinag-aaralan na ng LTFRB na baguhin ang sistema ng singil sa mga school service. Sa halip na fixed rate, kada kilometrong singil ang isinusulong ngayon ng ahensya. We will conduct a thorough evaluation, a thorough study sa lalo't madaling panahon po para makapag-come up na kami ng required na matrix ng mga pamasahe sa mga bawat school service. Kagaya po yan siguro ng aming mga UV. Pero ngayon pa lang, tila hindi kumbinsido ang ilang driver at operator sa plano ng LTFRB sa isang pribadong eskwelahan sa Makati kung saan sila nagseserbisyo. 3,000 ang monthly fixed rate sa bawat estudyante. Example, yung bawa 3,000 siya, ngayon pag malapit siya, ginagawa namin 2,000. Ang hindi nakikita minsan sa amin, yung expenses namin sa maintenance and mga stickers. Magastos po. Lalo tataas pa krudo ngayon. Kaya sabihin mo bababaan, babawasan. Baka pati kami epekto. Pero higit pa sa singil ng school service, kaligtasan ng mga estudyante ang dapat na isaalang-alang. Kaya nag-inspeksyon ng LTFRB kanina. Gaya ng mga public utility vehicle, may age limit din ang school service. Hindi dapat higit sa 13 taon ang edad nito. Ay kailangan nakalagay na malaking-malaki school service at ang pangalan ng eskwelahan na kung saan ito naka-accredit at ang aming mga hotlines sa LTFRB dapat nakalagay ang maximum capacity at passenger ng school bus service. Saka kailangan talagang yellow yung ating bus service para nakikita malayong-malayo pa alam na ito ay isang school service. Sa likurang bahagi, dapat may nakasulat na babala. Kailangan may iron grills, may fire extinguisher, medical kit at hindi dapat tinted ang bintana. Bawal ang overloading at kailangang may bantay ang mga bata sa loob ng sasakyan. Yun yung bus mother. Yun yung tinatawag nila na alalay doon sa loob ng service kasi mga estudyante pala rito, may bata, mas maliliit. Samantala, wala raw inaasang fare hike sa mga pampublikong sasakyan ngayong pasukan kahit pa nagsimula na namang tumaas ang presyo ng petrolyo. Pero tuloy ang 20% discount sa pasahe ng mga estudyante. Julius Segovia, GMA News.